Nag-start yung acne ko nung teenager pa lang ako. Ipapakita ko sa inyo yung picture ko noon na talagang malma yung mga pimple at acne ko. Pero ang mahal niya, back then, estudyante pa lang ako. Sabi ko, paano ko kaya babayaran yung cleanser lang? So, yung cleanser. Kung nagtitipid kayo, ang gawin nyo, kagaya ng ginagawa ko, ginugupit ko sila sa gitna. Ito talaga ang nakapag-save sa mukha ko. Worth it naman kasi kung babalik yung self-confidence mo dahil dun, diba? Why not? Hi guys! Welcome back to my channel. Today gusto ko sana pag-usapan yung skincare ko. Because dati, ang dami kong pimple. I mean, hanggang ngayon naman, pinipimple ako like, ayan, kita mo dyan, or sa baba ko, pumupunta pa rin sila. So, hindi pa siya totally nawala, pero like a lot less na ngayon. Kasi, eto, may papakita ko sa inyo yung picture ko no, na talagang malma yung mga pimple at acne ko. Nung time na yan, I think 2023? Yeah, 2023 nangyari yan. Nag-start yung acne ko nung teenager pa lang ako, mga 12, 13, doon nagsimula. Pero noon, paunti-unti pa lang. Tapos, parang ever since, hindi na siya talagang totally nawala. Tapos, nung 2023, yung picture na yun, naging malma talaga yung acne ko. Ang dami ka nang na-try na iba't ibang acne products. Nakapagtry ako Cetaphil, CeraVe, mga Korean products, mga mamahaling products. Wala talagang nakakatulong. Or nakakatulong sila, pero like, after ilang buwan, magbabalik na naman yung acne. Parang ganun. Parang nagiging immune sila dun sa skincare. Kaya babalik pa rin sila. Tapos, ang pinaka nagpamalma sa akin is yung Cetaphil. Actually, nakita ko lang yan kay Ann Curtis. Siya kasi yung parang, niyan, di ba? Yung, ano ba tawag doon? Ambassador. So, akala ko, maganda siya sa skin. So, tinry ko, dyan talaga ako naglumala. Tapos, kahit tinigilan ko na siya, ayaw nang umalis ng mga acne. At talagang lumalaki na sila na, at dumadami to the point na nagtatrabaho pa ako nun as a cashier naalala ko. Tapos, yung mga customer, talagang tinitignan nila yung mukha ko. Tapos, yung iba, magko-comment pa na, ano yung nasa mukha mo? Chicken pox? Parang ganun. Or sasabihin pa, mag-try ko kayong uminom ng tsaa para ma-wash out daw yung parang i-detox, ganun. So, yung parang, sobra akong na-insecure nung time na yun na talagang nahihiya ako pag lumalabas or pagka may kausap ako, feeling ko tinitignan lang nila yung mga acne ko. So, talagang bumaba yung ko noon, yung self-confidence ko noon. Tapos, nung may nag-comment nga na, ano yan, chicken pox, yun yung parang last drop sa bucket ko para pumunta mag-seek help sa professional. So, sa derma. Pumunta ako sa derma. Tapos, parang ang recommended niya is yung ZO, Skin Health. So, ito yan. Ito yung line-up nila. Yan. Ang alam ko, meron din ito kay Bello pero ang mahal niya, back then, estudyante pa lang ako. Sabi ko, paano ko kaya babayaran yun? Kasi, ito pa lang, 75 euro na. Magkano ba yun sa Pinas? Ilalagay ko na lang yung conversion sa screen. So, ang mahal. Tapos parang 4 yung pinapabili niya sa akin. O yun daw yung pang-acne. Tapos sabi ko nung time na yun, hindi ko pa afford yun. Kasi yung palang session pa lang, 100 euro na Tapos yung gamot pa. So, ang solusyon namin back then is itong dalawa lang ang sisimulan namin. So, itong cleanser to Itong exfoliating cleanser. Tapos, sa umaga at gabi, kailangan gamitin. Cleanser. Tapos, ito, yung acne control na meron siyang 10% benzoyl peroxide.
Ito talaga ang parang nakapagpatinunong acne ko nun. Ta's nung eventually nagkaroon na rin ako ng trabaho, naka-graduate na-afford ko na rin yung ibang product. So, ito yung dinagdag ko. So, ito is exfoliator siya. So, parang siya scrub. Ano mo, parang ma-rough. Parang bato-bato siya, parang asin ba. Tapos, isa-scrub mo para nga ma-exfoliate yung skin mo. Tapos, akala ko nung una, kasi kailangan mo tong gamitin gabi-gabi. Or at least once a day. Sabi ko, hindi ba masama yun? Kasi parang kumbaga, di ba, exfoliating, ang harsh naman nun. Matatanggal yung first layer ng or yung parang harsh siya, di ba? Sabi niya, hindi daw, okay lang daw kahit basta once a day lang. Tapos, wag naman yung sobrang kud-kud, no? But gentle scrubbing lang, ganun. So, yun. Yan talagang nakatulong sa akin. Kasi after 1 month pa lang, nakikita ko na kagad yung results. Sabi niya, yun daw kasing acne, hindi siya basta-basta mawawala kung kahit pumupunta ka lang sa derma. Kailangan yung nasa ginagawa mo sa bahay, yun yung talagang nakakatulong pala. So, yeah, nag-stick ako dyan. So, ang morning routine ko is yung exfoliating cleanser lang. So, yung cleanser lang, babalawan ko lang muna yung mukha ko, tapos magke-cleanser na. Tapos, pang moisturizer ko is yung Elementre. Parang French ata tong brand na to. So, sunscreen siya, SPF 50. Tapos, itong recently lang, nagdagdag din ako ng vitamin C. Sa same brand. Para one brand lang sila pang umaga ba. So, ito yung una kong gagamitin. Konti lang kukunin kong pump. Tapos, i-apply ko na siya sa skin ko. Tapos, kasunod nun is yung SPF. Sa gabi, ang routine ko naman is, syempre, cleanser uli muna. Tapos, after nun, wag nga palang babalawan yung cleanser, ha? Tapos, saka mo ilalagay itong exfoliating scrub polish ang pangalan nito. Pero, yeah, yun ang kailangan mong idagdag. Kasi kung wala ka nung cleanser, tas yung scrub lang gagamitin mo, parang sobrang rough naman sa skin. At saka parang mas mabilis siyang matunaw. So, kailangan yung muna, cleanser, tapos yung scrub para talagang mas madali siyang i-scrub sa mukha. Sa gabi naman, ang skincare ko is etong oil control pads. Meron tong salicylic acid. Tapos, kadugsong nun is yung acne control, yung Bensol. Kaso nga lang, itong acne control, bawal na siyang ipasok sa Europe starting this year kasi may 10% Bensol to, di ba? Pinalitan nila yung rules dito sa Europe na 5% lang ang max na pwedeng na allowed ibenta dito. So, eto na yung huli kong bote. Kaya tinitipid ko to. Kaya parang ginawa ko na lang siyang spot treatment ba. So, ginagamit ko lang siya pag talagang may malaking pimple or may tumutubong acne, ganun. So, usually, usually? Hindi usually. Ito talaga. Ito, ganito siya dapat. Isang malaking bilog. Pero, kung nagtitipid kayo, ang gawin nyo, kagaya ng ginagawa ko, ginugupit ko sila sa gitna para mas matagal siya. Kasi, ang laki kaya nung malaking bilog. I mean, kung kailangan nyo, sige go. Pero sa akin kasi yung kalahati, enough na for my whole face. So, meron ditong 60 pads. Pero, dahil nga kinakat ko siya in half, nagiging siyang 120. So, matipid na rin kung kahit pa paano. Kasi ito talaga, mahal na to. Ito talaga, ang alam ko, ito ang pinakamahal dun sa line ng ZO na ginagamit ko. So, yeah, ayun ang aking
acne journey. Hindi pa rin siya perfect, far from perfect, pero mas okay na ako dito kaysa yung dati na parang ngang may chicken pox. So, yeah. At saka, ano nga pala yung gusto ko pang sabihin, nalimutan ko. Naalala ko na ulit. So, bukod dito sa ginagawa ko sa bahay, every month pumupunta pa ako sa derma para either peeling or microneedling. Kaso yung microneedling medyo hindi namin siya madalas gawin kasi nga bumabalik at bumabalik pa rin yung acne. So parang wala rin kwentang gawin kasi bumabalik at bumabalik siya eh. So back to zero ka na naman ganun. So mas madalas namin gawin yung peeling. Tapos yung peeling, inaano niya ng, parang sabi nila is yung fruit acid, parang ganun yung gamit nila para sa peeling. Pero nitong nakaraan, nag-chemical peeling ako. Mas matapang yun. Tapos, ang peeling is, tinatanggal yung first layer para sa acne scars ba? Kasi, di ba, ang dami kong dark spots ba? Gawa nga nung doon tumubo yung mga acne or pimple. So, para mawala yun, ayun ang ginagawa niya. Tas alam ko dati nag-aano rin kami laser. Kasi yung laser naman, yun yung talagang pagka yung matindi na yung parang kumbaga black na or dark brown na yung acne scar. Yung parang acne spots ba, parang ganun. Inile-laser niya para mawala, para mag-light. Kasi hindi na siya kaya ng peeling lang. So, yeah. Ayun ang aking skincare routine. At saka, yun talaga ang nakatulong sa akin. Although, hindi naman natin masasabi na makakatulong sa lahat, di ba? Kasi iba-iba naman yung skin natin. Pero ito talaga ang nakapag-save sa mukha ko. So, yeah. At saka, ano tawag ba doon? Yung yung pimple, parang forever na yun sa akin kasi nasa pamilya din eh. At saka yung hormonal daw yan pag nasa chin. So, yeah. Wala na tayong magagawa kasi ganyan lagi pagka once a month talaga bumabalik sila. Tapos, kaya ko lang is parang maintain na konti lang sila. Pero yung as in zero, na wala ng acne, yung sobrang kinis ng face, wala ng pag-asa yun. Matagal ko na tinanggap na ito na yung maximum na pwede kong makuhang kakinisan ba. So yeah, ayun lang. Gusto ko lang i-share yun. Baka may mga nag-i-struggle din dyan na sa acne problems. Ayun nga lang, gagastos ka talaga pero worth it naman kasi kung babalik yung self-confidence mo dahil dun, di ba? Why not? So yeah, that's it for this vlog. Bye!